May video dito ng isang kababayan natin sa bansang Saudi Arabia at ang sabi niya sa kanyang caption ay binato siya ng nakamotor na Saudi. Meaning niya ay isang Saudi national. At ayon pa sa kanya kung hindi daw siya nakasalamin habang nasa sasakyan ay yari pati ang mata niya. Grabe oh. Ayan yung bato. Nakasingit oh. Buti nakasalamin ako, kung hindi sigurado pati mata ko. Marami nga akong naririnig sa mga kababayan natin na nasa Saudi Arabia ngayon tungkol sa mga ibang lahi na nangu-hold up at yung iba ay nanti-trip. At yung tungkol naman sa mga bado na ito daw yung mga Saudi national na itim na minsan daw ay nangunguha ng pera at nananakit pa. May isang kababayan nga tayo doon na comatose ngayon sa ospital matapos matagpo ang duguan sa isang kalsada. Ngunit hindi malinaw kung ano ang nangyari sa kanya. Pero nawawala ang wallet niya at saka cellphone. Naghahanap ng kasagutan ng mga kaanak ng isang OFW sa likod ng kanyang sinapit sa Saudi Arabia. Comatose ngayon sa ospital ang Pinoy na natagpo ang duguan at walang malay sa isang kalsada roon. Nakatutok si JP Soriano. Hindi matanggap ng pamilya ni Jason Calope ang kanyang sinapit sa Saudi Arabia kung saan siya nagtatrabaho bilang barista. Natagpuan si Jason na nakabulagta sa kalsada, di kalayuan sa kanilang tinutuluyang gusali, duguan at walang malay. Dahil sa lakas daw ng palo sa ulo at iba pang bahagi ng katawan, comatose o walang malay si Jason sa isang ospital sa Saudi. Ayon sa kanyang kamag-anak sa Pilipinas, ikinuwento daw sa kanila ng kasamahang OFW ang nakita niya sa CCTV footage ng pangyayari. Nakita daw na tumalon yung kapatid ko. Tumalon kasi nanlaban yung kapatid ko kasi gusto ko mawala. Wala po yung wallet, cellphone niya eh. Tsaka yung malala na tama niya po sa ulo. Sa ulo po dito sa may batok po. Tapos yung dito sa katawan niya dito, yun lang po kasi may sinakal daw yun eh dito kasi may ano daw sabi. Opo, sinakal daw po. Ang tiyahin ni Jason na tumatayong ikalawa niyang ina, wala raw nabanggit na kaaway o nagbabanta habang nasa Saudi. Masayahin siyang bata. Hindi po siya barumbadong tao. Ano po siya, friendly. Mahirap po tanggapin. Kasama ang GMA Integrated News, sumangguni sa OWA ang mga kaanak ni Jason. Base raw sa inisyal na impormasyong ipinarating sa kanila ng agency sa Saudi, isa umanong aksidente ang nangyari dahil nahulog daw sa isang tumatakbong sasakyan si Jason. Pero kumakalap pa raw ang OWA ng karagdagang impormasyon mula sa Saudi authorities gaya ng police report. Iniimbestigahan pa po, hinihintay natin yung police report. No, so kung ano talaga yung nangyari. But right now, siya po ay nasa hospital at nung una siyang sinugod, brain dead siya. So para nakakomatose siya, pinasok siya sa ICU and then he was successfully operated. Habang wala pang linaw ang kaso ni Jason, gagabayan daw ng OWA sa emergency repatriation hanggang sa reintegration, medical assistance at iba pang tulong si Jason at ang kanyang pamilya. Kaya sa lahat ng mga kababayan natin, hindi lamang sa Saudi Arabia kundi sa buong Middle East, ay dapat lagi tayong mag-ingat. Huwag kayong lalabas na mag-isa lalo na kapag nasa medyo probinsya na kayo sa bansang Saudi Arabia. Hindi nga din sinabi kung saang eksaktong lokasyon para mapag-ingat ang mga kababayan natin. Pero sana magising na si kabayan dahil siya lang mismo ang makapagsasabi kung ano talaga ang nangyari sa kanya.